cannot see. I ask my dear Lord to brighten the way. He whispers sweet peace to me. Yes, sweet peace whispers to me. He whispers sweet peace to me, and through his blessed word, he strengthens my soul. He whispers sweet peace to me. I could not go on without him. I know the world would overwhelm my soul. His word is a lamp and brightens the way. It points to the heavenly goal. Yes, sweet peace whispers to me. Whispers sweet peace to me, and through his blessed word, he strengthens my soul. He whispers sweet peace to me. I trust him through faith, by faith hold his hand, by faith I will travel on. I'll trust in his word, obey his command, till victory I shall have won. Yes, sweet peace whispers to me. Whispers sweet peace to me, and through his blessed word, he strengthens my soul. He whispers sweet peace to me. He speaks through his word, assurance he gives. I'm his and I know he's mine. And safe in the fold, my soul he will keep. I'll rest in his love divine, divine. Yes, sweet peace whispers to me. Whispers sweet peace to me, and through his blessed word, he strengthens my soul. He whispers sweet peace to me. Here before thee, Savior, we would lowly bow. Grant us now thy presence. Come and bless us now. In this sweet communion, may our souls be fed in true consecration. May we all be led. Grant this bread now broken, may a symbol be of thy precious body, bruised on Calvary's tree. Grant this cup of blessing to our hearts may prove one more tie that binds us closer in thy love. My Jesus knows when I am lonely. He knows each pain
understands each lonely heartache. He understands because He cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows when I am burdened. He knows how much my heart can bear. He lifts me up when I am sinking and brings me joy beyond compare. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. When other friends seem to forget me, when skies are dark, when hope is gone, by faith I feel His arms about me, and hear Him say, you're not alone. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. Magandang gabi mga kapatid. Bagamat sa ating mga kababayan na nasa extreme northern Luzon, ay hindi po magandang gabi nila dahil sila ay kasalukuyang binabayo po ng bagyong Julian. Napakalakas po ng bagyo, parang super typhoon. Ano po? Dito po sa amin, may pabugso-buksong malalakas na ulan pero wala masyadong epekto yung bagyo sa aming lugar. Dito po Central Zone. May panakanakang malalakas na ulan pero uminto rin. So ipanalangin lang po natin ang ating mga kabayan sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian. So sa ating po mga kapatid, dyan sa may mga Ilocano, ng kakabsat, na imbang garabi, kada kayo amin kakabsat. Sa ating po mga katugangan, dyan sa may Bicol Region, Diyos marhay na banggi sa Dugabos. Sa ating po mga kapatid sa may sa Bisaya, Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan, Maigsoon. Sa ating mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayon, aming. At sa Carabao Island, mayad ng gabi sa tanan. At dito po sa amin, Maya Pabingi, kaya ko nga. Kung kayo po Indonesian, salamat malam. Kung kayo po Malaysia, salamat patang. So yun po nga ating mga pagbati sa ating mga kapatid at mga tagapanood at tagapakinig dito po sa ating Facebook Live. Dito po sa araw ng Lunes, maaaring ang susunod po nating live ay sa Thursday tapos Friday.
Ang ating pong paksa sa gabing ito ay patungkol po sa mga kababaihang mga Kristiyano. Ang ating paksa, May a Woman Lead in a Local Church. Sa ating wikang Tagalog, ang mga babae bang mga Kristiyano ay maaaring manguna sa loob po ng isang lokal na iglesia. Yan po ang ating pagsisikapang pag-aralan mula po sa pahina ng mga banal na kasulatan. So, meron ba mga iglesia na may mga babae na may pangunguna sa loob ng iglesia? Meron. There are churches where women play a leading role. There are women preachers or pastors, elders, and deacons. For instance, dito po sa Church of England, they have female bishops. Sa Church of England or Anglican Church. The Lutheran state churches in the Nordic countries, Sweden, Norway, Finland, Denmark, ordain women as pastors and have women as bishops. There are women, so makita natin may mga babaeng nangunguna sa ibang mga denominasyon o yung mga iglesyang ginawa ng mga tao. They are women leaders in some denominations or man-made churches. Yun po makikita nating development among the denominations. Pero ang mahalaga, what is important, what does the Scripture say? Ano ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito? Huwag po tayong magkaroon ng pagkakamali na para bang itinuturing natin na ang mga babae ay mas mababang uri ng mga tao. Hindi po. Women are created equal with men. Women are created equal with men. Ang mga kababaihan ay nilalang nakapantay ng mga lalaki. But, they have a different role. Sabihin ng babae at ang lalaki ay may kanya-kanyang gawain sa paglalalang sa kanila ng Diyos. In other words, may mga bagay na hindi maaaring gawin ng isang babae na maaaring gawin ng isang lalaki. At may mga bagay na hindi maaaring gawin ng lalaki na pwedeng gawin ng mga babae. Kasi yun po makikita nating katotohanan sa paglalalang po ng Diyos. Pero, even in the husband and wife relationship, sa pagitan po ng mag-asawa, the man or the husband has the leading role. Ang lalaki po ang may pamumuno sa kanyang asawang babae. Yun ang makikita natin sa Biblia. Tandaan po natin sa Genesis na nagkasala ang tao. Si Eva ay nagkasala, sinadaya ng ahas. He was deceived by the serpent. So when Eve sinned by eating of the forbidden fruit, she was punished by God. Nung kainin po ni Eva, yung pinagbabawal na punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, si pinarusahan ng Diyos. She was punished by God. Ito babasahin na sa Genesis chapter 3, verse 6. Ano yung kaparusahan ng Diyos kay Eva? Genesis 3, verse 16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Sa Tagalog, sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Mga anak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, at siya ang mamumuno sa iyo. Anong ibig sabihin, no? Hindi po ito patungkol sa pagnanasang sexual. Kasi bago pa sila nagkasala, nandoon na yun. Dahil hindi sila maaaring dumami kung wala yung desire na yun na binigay ng Diyos. Dito sa Genesis chapter 1, makikita natin ang kauutos ng Diyos sa tao nung siya ilalangin ng Diyos. Dito sa Genesis chapter 1, verse 28. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air,
and over every living thing that moves on the earth. So sabi niya, go and multiply. So ibig sabihin, sila ay inutusan ng Diyos na dumami. At ang pagdarami ng tao ay sa pamagitan ng sexual relationship. So ando doon na yung sexual desire. So anong ibig sabihin niyang, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Tingnan po natin, may pagkaparehong pangungusap na magkasala po si Cain, na siya po ay naghandog ng isang ahin na hindi tinanggap ng Diyos. Yan din ang sinabi ng Diyos sa kanya. Dito po sa Genesis chapter 4 verse 6. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you shall rule over it. Tignan yung pangungusap nito. Pareho lang doon sa sinabi ng Diyos kay Eva. Sabi nito, and its desire is for you, but you shall rule over it. Ano ibig sabihin, no? Gustong mamuno ng kasalanan sa iyo kanya, pero kinakailangan mo siyang madaig. So in other words, ang sinasabi rito ng Panginoon, ng Diyos kay Eva, merong pagnanasa si Eva na mamuno sa kanyang asawa. Pero ang kanyang asawa ang mamumuno sa kanya-kanya. So dito po makikita natin na ang pagkakasalan ni Eva, siya'y namuno sa kanyang asawang lalaki. So siya'y pinarusahan ng Diyos. Hindi pwede yan ganyan. So the desire is not about sexual desire, but the desire to rule over her husband. Ibig sabihin, yung pagnanasa na siya mamuno sa kanyang asawa. Pero sabi ng Diyos, ang asawa mo ang mamumuno sa iyo. The husband shall rule over her. So, ibig sabihin, doon sa pagkakataon na yan, makikita natin, nagkasala si Eva. Dahil gusto niyang, dahil namuno siya sa kanyang asawa. In other words, hindi tinanong si Adam, pwede ko bang kainin ito kanya? Wala siya sinabi. Ginawa niya kanyang sariling kalooban without consulting Adam. Yun ay isang kasalanan ng babae. Hindi siya pwedeng mamuno sa kanyang asawang lalaki. Dito sa New Testament, dito sa Ephesians chapter 5 verse 22, yun po yung malinaw ang sinasabi ni Apostle Paul. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Sabi ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, katulad ng pagpapasakop natin sa Panginoon. In other words, ang pagpapasakop natin sa Panginoon, tayo sumusunod sa lahat ng pag-uutos ng Panginoon. Gayon ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki kanya. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. So dito sinasabi ng babae magpasakop sa kanyang asawang lalaki. So kahit sa bahay, sa relasyon ng mag-asawa, the wife or the woman has no leading role. It is the husband, yung asawang babae, lalaki. Because nung lalangin ng Diyos ang babae, she has a definite role. Meron siyang katungkulan o gawain na binigay sa kanya ng Diyos. Dito sa Genesis chapter 2 verse 18. Sabi po natin, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. There's a King James Version, a help meet. Help meet. It's ang katuwang, kasama ng lalaki. Kanya. Yun ang sinasabi rito. Sa bagong Biblia, ang bagong Biblia, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki nag-iisa. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, yun ang role ng babae. It is not a leading role. Ito ang role niya ay para tulungan ang kanyang asawang lalaki sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa.
So wala siyang leading role kahit sa loob po ng sangbahayan. The same in the church. Pag dinala natin pag pinag-uusapan natin ng iglesia, the women, the Christian women, do not have leading role in the church. Wala silang pangunguna sa loob ng iglesia. Yun ang ating mababasa. That's what we read in the New Testament. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, let a woman learn in silence with all submission. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Let a woman learn in silence with all submission, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Ito po sa New King James Version. Sa Tagalog, hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahintulot ng babae magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. So sabi niya, learn in silence, but to be in silence. Ano bang ibig sabihin sa salitang silence dito? The word silence, used twice sa mga sa 1 Timothy chapter 11 and 12, doesn't mean no sound. Hindi yun ang ibig sabihin na hindi ka magsasalita. Hindi yun ang ibig sabihin. Rather, it is a prohibition against woman occupying a leadership role in the church, but rather to be in submission. Katulad po ito sa relasyon ng mag-asawa. Ang babae magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Gayun din dito sa loob ng iglesia, ang mga babae, kailangan silang magpasakop sa mga kalalakihan. They have to learn to submit to the men inside the local church. They do not have a leading role. Wala silang panguna sa loob ng local church. What are the reasons for this limitation? Hindi tayo nagbigay ng limitasyon na ito. We are not the one who gave this limitation. It is God. Ang Diyos na nagbigay nito. Ano ang dahilan ng Diyos? Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 13, in the physical creation, for Adam was formed first, then Eve. Ang lalaki ang unang nilalang pagkatapos ang babae kanya. So in other words, babalik tayo sa Genesis chapter 2 verse 18, the woman is a helpmate. Siya'y katulong ng lalaki. So sa iglesia ganun din. Hindi siyang namumuno sa loob ng iglesia, kundi siya katulong. Siya nagpapakasakop sa mga lalaki. Pangalawa, and Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Hindi ang lalaki nadaya actually, siya mismo yung babae. Pero nagkasala din yung lalaki kasi pumayag siyang kumain sa pinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng Diyos. Pero hindi siya yung nadaya. Sa Tagalog, sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. So Adam was formed first. The woman was created to be his helpmate. Adam has the leadership role. So ganun din sa iglesia. The men have the leadership role, hindi yung babae. Tapos sabi niya, Eve was deceived, not man. Ang kasalanan ng lalaki, pumayag siyang kainin niya, pero it is the woman who was deceived. Itong bagay na ito is not a question of whether men are superior over women. Hindi natin pinag-uusapan yun. Kinikilala natin, may mga babaeng mas marunong sa ibang mga lalaki. That's true. May mga babae na mas malakas sa ibang mga lalaki. For instance, sa mga Asian na lalaki versus mga Eurasian na mga babae, mas malaki pa sila kaysa sa mga lalaking mga Asian, di ba? Hindi ito ang ating pinag-uusapan. It's not a matter of whether men are superior over women. That's not the point. Ang point dito, this is God's will. It is a matter of God's will. Ito'y kalooban ng Diyos.
It is a result of God's wisdom. Ito'y karunungan ng Diyos. Hindi na karunungan ito. Karunungan ito ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung ano mas nakabubuti sa loob ng iglesia. Alam niya yun. Mas marunong ang Diyos sa atin. So, in the matter of church leadership, God deemed it best that men lead and not the women. Doon po sa larangan ng pangunguna o leadership sa loob ng isang local church, minabuti ng Diyos ng lalaki ang manguna kaysa sa mga babae. Yan ang kalooban ng Diyos. We cannot question it. Hindi natin pwedeng questioning yan. That's God's wisdom. Mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Tandaan po natin yun. Hindi natin pwedeng ikumpara ang ating karunungan sa karunungan ng Diyos o ang kanyang mga gawain sa ating mga gawain. Dito po sa Isaiah chapter 58, yan ang sinasabi po rito, ano po? O chapter 55, 8 and 9. Sabi rito, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So hindi natin pinag-uusapan rito yung a question of whether women are inferior than men or men are superior than women. Hindi natin pinag-uusapan nyo. Ang pinag-uusapan natin, ano ang karunungan ng Diyos sa bagay na ito. Ang karunungan ng Diyos, ang mga lalaki ang may pangunguna sa loob ng local church. Period. Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, kailangan natin tanggapin nyo. Hindi natin pwedeng questionin ang karunungan ng Diyos, mga kapatid. So women have no leadership role inside the church. Yan ang fundamental knowledge that we learn from the New Testament. Wala silang leadership role. Right? Even without leadership role, kasi wala silang gawaing panguna, women can still be saved by performing the very role God gave to them. That's childbearing. So, ibig sabihin, kung gagawin ng babae ang natural na gawain na binigay siya ng Diyos, ay yan ang panganak at pag-iingat sa mga anak, siya maliligtas. Siyempre kasama ng ibang mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. "Nevertheless, she will be saved." Nevertheless, even without a leadership role in the church, ang sinasabi ni Paul, nevertheless, she'll be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. In other words, katulad ng mga lalaki. Kung pagpapatuloy sila sa pananampalataya, sa tunay na pagmamahal, kabanalan, na may control sa mga sarili nila, sila maliligtas pag ginawa nila yung kailang natural na gawain na binigay sa ng Diyos. Iyan ang panganganak. Sa verse 15 sa Tagalog, ngunit iniligtas ang babae sa pamagitan ng panganganak. Kung sila'y manatiling may kayusan sa pananampalataya, pag-ibig, at sa kabanalan. So, sabihin, actually, it's not only a matter of bearing and giving birth, but also in the care of children. The delicate and sensitive nature of women is suited to this role. Kaya iba po ang kadamdamin ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya nga, pag nasaktan ng isang bata, tatakbo siya sa nanay. Dahil yan ang nature ng mga nanay, hindi yan nature ng mga tatay. Pag pumunta ka sa tatay, sasabihin niya, kaya mo yan, kanya na sasabihin niya. Pag pumunta ka sa nanay, ay aayusin niya yung kung ano man ang nasaktan sa'yo. Because that's the nature of women. Yan ang likas ng mga babae. So, a woman cannot preach to the congregation, nor can she have a Bible class over men. Women cannot be elders, overseers, or pastors over a congregation because they do not have leadership role. So preachers, elders, and deacons are all men. So yung mga leadership roles in the local church,
are all men, not women. Preachers, elders, and deacons are all men. There is no direct command, there is no proof apostolic example, or necessary inference that authorizes a woman to be a preacher, elder, or a deacon. Wala tayong mababasa. On the other hand, all preachers in the New Testament were all men. Lahat ng mga tinatawag na mangaral sa Bagong Tipan ay pawang lalaki. Wala tayong mababasa babae. Of course, elders or overseers or pastors were all men. Hindi sila mga babae, sila yung mga lalaki. Tingnan sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, this is a faithful saying, if a man, not a woman, if a man desires the position of a bishop, or if a man desires oversight, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. So, lalaki yan. The husband of one wife. Hindi pwedeng babae yan. Homosexuality, bawal po yun. One rules his own house well, having his children in submission with all reverence. If a man doesn't know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? So elders, overseers, or pastors are all men. They are an elder or an overseer or a pastor should be a husband of one wife. This is Titus chapter 1 verse 5 says the same. For this reason, I left you in Crete, that you should set in order things that are lacking, and appoint elders in every city, as I commanded you. If a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. Ibig sabihin, elders, na wars of the overseers, wars of the pastors, are men, no women. Hindi siya pwede may husband of one wife kung babae ka. Lalaki yun. He's a husband of one wife. So all elders, overseers, or pastors are men. Deacons are also men. Yung mga diakono, sila po ay mga lalaki rin, walang babae. 1 Timothy chapter 3 verse 11, likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things, faithful in all things. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. So deacons, just like the elders, are husbands of one wife. So deacons are men. Ang mga diakono ay mga lalaki. So, preachers, elders, overseers, or pastors, or deacons are all men. No women. Wala tayong mababasa. We do not read of a woman preacher, or a woman elder, or a woman deacon, or a deaconess. We do not read those in the New Testament. All leaders in the church, all scriptural leaders in the church are men, no women. So all leadership roles will be by men, even those expedient, like the song leader, leading the song should be men. Leading the prayers should be men. Leading the Lord's Supper should be men. Leading the collection should be men. Because those are leading roles, di ba? No women. So yung makikita natin dito, very clear. The New Testament is very clear. All leadership role in the local church should be held by men, not women. Maliwanag po yun. All decisions should be made by men in the local church. Ang gumagawa ng desisyon sa local church ay mga lalaki. If there are elders, elders will make the decision. Yun ang kailang trabaho. They have the oversight. So they oversee the work.
So they make the decisions for the local church. The elders who are men. This is 1 Peter chapter 5 verse 2. Shepherd the flock of God, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. So the elders, they have the oversight. They serve as overseers. They oversee the work of the local church. They see to it the things done in the local church are scriptural. In the absence of elders, the mature men will make the decision for the local church by necessary inference. 1 Timothy chapter 2 verse 12. Ulitin po natin. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be silent. So men have the authority in the local church in the absence of elders. So the men of the church will make the decision in the absence of elders. So women do not have a part in the decision-making of the local church. So walang bahagi ang mga babae sa paggawa ng mga desisyon sa loob ng local church. They do not have a part in making decisions. Therefore, they should not be present in the decision-making. Wala sila dapat doon. Hindi sila nakikialam sa mga kalalakihan pag gumagawa sila ng desisyon para sa local church. They may suggest. They may send their suggestion, but the men will make the decision. So maliwanag po yan, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, if women do not have leadership role, they do not have participation in the decision-making, what can they do? Ano pwedeng gawin ng mga babae to help with the work? How will men help with, how will women help with the work? Since they do not have leadership role in the church, how will they help with the work? They could help in the background, like cleaning and making the building orderly, for instance. Dahil doon sila magaling sa pag-aayos ng bahay, so pwedeng ayusin din church building ng mga kababaihan. Or cooking and preparing the unleavened bread. O pag sa paghahanda po ng tinapay na walang lebadura na ginagamit during the Lord's Supper, yan pwede nang gawin. Or, they could teach the gospel to others. Pansinin natin, sa Matthew chapter 28 verse 19 to verse 20, all Christians have the obligation to teach the gospel to others. Meron tayong maling konsepto na preacher lang ang pwedeng mangaral. Hindi. Mangaral ibang sa mga tao. Hindi. Pwede rin babae. Sa Matthew chapter, hindi ko sinasay mangaral sa loob ng church. Hindi, sa labas. Pwede mong kausapin kaibigan niya, or etc. Kakilala niya, ang Ebanghelyo. They could teach the gospel to others. Matthew chapter 28 verse 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. In other words, disciples are men and women. So when they are baptized, the apostles during that time will teach them to observe whatever the Lord commanded them. And one of the commands is to preach the gospel. So pwedeng tumulong ang mga babae sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga tao sa labas ng iglesia. For instance, Acts chapter 8 verse 4, na nagkaroon ng persecution against the church in Jerusalem. Acts chapter 8 verse 4, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Question, were those scattered only men? Yung bang nagsipangal, lalaki lang? No, it included women. So by necessary inference, those who preached the word included women. Di ba? Yan ang example of necessary inference.
So the wrong notion that the preacher should yun lamang ang magpipreach sa mga tao, mali yun. All Christians have that obligation. So pwedeng tumulong ang babae sa panganibagay sa mga tao. Sa mga kapwa nila babae, etc. They could teach other women. Pwede nilang turuan ng ibang mga babaeng Kristiyano o in a Bible class, ladies Bible class. Pwede sila manguna doon. Yung mga mature na mga babae na matagal sa pananampalataya, pwede nilang turuan ang kanilang kapwa babae, mga Kristiyano. That is not a violation, di ba? Because they will not be teaching over men, but only to women. So hindi bawal yun. Tandaan natin, ang limitation is for a woman to teach over a man inside the local church. Dito po sa Titus chapter 2 verse 3, the older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to too much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. So, yung mga kababaihan, pwede silang tumulong sa kapwa, pwede silang magturo sa kapwa nila kababaihan. Kaya meron tayong an expedient of teaching ladies class if there is an opportunity. Pwede sila magturo sa mga bata. They could teach children's class. Mas effective ang mga babae dyan kaysa sa mga lalaki. Because they have the patience of dealing with children. Tandaan natin, the limitation of the women is to have authority or teach over men. But children, even male children, are not men, boys. So they can teach children. Or they could, with all humility, correct erring men. Bigay tayo ng example. So, Acts chapter 18, verse 24, now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Magaling siya sa lahat ng mga bagay na tinuturo ng Panginoon, kaya lang, ang nalalaman lamang niya ay ang baptismo ni Juan. So sa verse 26, so he began to speak boldly in the synagogue, when Aquila and Priscilla being the wife of Aquila, heard him, silang dalawa, took him aside and explained to him the way of God more accurately. So yung makikita natin, tumulong si Priscilla kay Aquila sa pagturo kay Apollos. Pwede yun, wala nang problema yan. So if you are a young man or a young preacher, you can be taught by an older woman, sister in Christ. Dahil mas marami siyang alam kaysa sa'yo. But as a woman, yun makikita natin, di ba? Now, women cannot make spiritual activity within the local church independently without the oversight of the elders or the men. Kaya mga kababaihan, hindi sila pwedeng gawa sarilang gawain. Na sila lang. Na walang nalalaman ng mga kalalakihan o yung mga elders. Bible class should be initiated by the men or the elders. Kung ayaw naman kalalakihan o elders na magkaroon ng Bible class, because it is not expedient, walang magagawa yung mga babae. Kaya yung Bible class is not independent of the local church. Kapag meron kayong practice na ladies Bible class, yan ay hiwalay sa local church, nagkakasala kayo. It cannot be separated from the local church. Yan po tandaan natin, mga kapatid. So ladies Bible class is an expedient. But they should be authorized by men and not by women themselves. The teaching should be overseen by the elders or the men. Ang mga kalalakihan ng bahalang magsabi kung anong ituturo doon.
Siyempre, yun ay gawain ng iglesia. So it should be overseen by the men or the elders, if there are elders. The same with children's class. This should be overseen by the elders or the men. Kailangan pakialaman niya ng mga kalalakihan, yung gawain na yun. So there is no independent ladies class. Walang ganun sa Biblia. It should be a work of the church. So it should be overseen by the men or the elders of the church. Ito ay kailangan ang mag-utos dyan, yung kalalakihan o yung mga elders. So yung makikita po natin, mga kapatid. So, meron lang po tayong gustong mga tanong dito. Ano po? May a woman ask question in a Bible class with men? Pwede mo magtanong mga kababaihan sa isang Bible class na may mga lalaki? Yes. Yes and no. Yes, if she's wanting to learn by asking. Kasi there are two kinds of questions. One question because you want to learn. Or you want question for you to lead the teaching. Bawal yun sa babae. Hindi ka nagtatanong para magturo ka. That's prohibited. May mga lalaki. You can ask kung gusto mo matuto. Pero may mga pagkakataon na pwede ba yung ganito? Tapos magsasalita siya sa magtuturo siya. Bawal yun. Hindi pwede yun. Nung kung may mga kalalakihan sa, if it is a mixed Bible class, bawal yun. Marami kong nakikitang ganyan. They will make their own suggestion. They will express their thoughts. Hindi bawal yun. Hindi ka nagtuturo. Nagtatanong ka lang. Pwede magtanong. The teacher should be teaching. Yun po makikita natin. If there will be people from the student will speak, that's the man. Hindi yung kababahihan. May a woman read scriptures? Yes, that is not teaching. Or having authority over a man. Besides, sasabihin ng preacher, Sister so-and-so, pwede mong basahin ito? Wala kang nakikitang masama doon. That's not teaching. That is not having authority. Inuutusan ka nga eh. Kasi mga bagay nito, tinatanong. Minsan, pwede bang ganun? Bawal kasi magsalita ng babae, no? Kung bawal siya magsalita, hindi siya pwedeng umawi. Hindi rin siya pwedeng mag-amen. Hindi yun ang ibig sabihin, no? Paano yung 1 Corinthians 14, verse 31? Verse 32, hanggang verse 35. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Let your women or let your wives. Yung po salitang Grego sa babae, ay siya rin ang salitang Grego sa asawang babae. It's the same word. Depends on the context. Ang sinasabi nito, let your women keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home. For it is shameful for women to speak in church. Who are the wives? These are the wives of the prophets. Hindi sila pwedeng guluhin yung assembly. The assembly in the 1 Corinthians chapter 14 is not a normal assembly. It is the assembly where the men with the spiritual gifts exercise their spiritual gifts for the edification of the church. So hindi pwede magsalita ang babae doon, bawal yun. Kung ito'y may asama, hindi sa dalaga. Sabi niyo sa verse 35, and if they want to learn something, let them ask their own husbands in the home. Paano kung dalaga? So this is not speaking of single women. It is speaking of the wives of the prophets. Siyempre, propeta yan eh. Meron siyang kaalaman na binibigay ng Diyos sa kanya. So, pagtanong ka lang sa bahay, guluhin ka niya yung kapulungan na kung saan ginagawa at yung mga spiritual gifts, sabi ni Apostle Paul. So, dito makikita natin na may limitation ng mga babae, pero meron naman silang pwedeng gawin sa loob ng the church. Pansinin ninyo, yung mga naunang
nakakita sa Panginoon nung siya nabuhay na maguli ay isang babae. Yung mga nagpunta doon sa libingan ng Panginoon, mga babae. Yung nasa krus, sa paan ng krus, 3 babae, isang lalaki. So, they can have influence. Tingnan niyo si Timothy. Si Timothy, sino nagturo sa kanya? Ang kanyang ama ay isang Grego. So, wala siyang alam sa salita ng Diyos. So, sino nagturo kay Timothy? Di ba? Interesting. Sino nagturo sa kanya? Ang kanyang grandmother and her mother. Tingnan niyo. And his mother. So, 2 Timothy chapter 1, verse 5. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, I am persuaded is in you also. So, sino nagturo sa kanya? Mga babae, hindi mga kapatid. Mga babae. Mga babae nagturo sa kanya. So, meron maraming nagagawa yung magkababaihan sa larangan ng pananampalataya o sa loob ng iglesia. Although may limitasyon na ibinigay sa kanila ang Diyos. We have to respect that limitation. Pag sobrang aggressive ng babae to the point that they are leading the local church, they are sinning. Nagkakasala sila. May mga nakikitang babaeng Kristiyanong gano'n ngayon eh. They are leaders actually. That's sin. Hindi sila pwede maging leader sa loob ng local church. Hindi siya pwede manguna. Hindi siya pwede magawa ng desisyon. Hindi siya pwede sumama sa paggawa ng desisyon. They may suggest, pwede yan. Pero hindi sila pwedeng kasali doon sa paggawa ng desisyon. They cannot initiate their own spiritual activity independent of the local church. Kung ito'y pinag-uusapan ay may gawain ng bahagi ng local church, hindi pwede. Whatever are the activities in the local church, they should be initiated by the men or the elders. Pwede sila mag-suggest, pero magdidesisyon dyan ay yung mga elders o yung mga kalalakihan. Yes, sometimes, some wives of preachers are going overboard. Lalo na kung galing sila sa denomination o dati silang pastora ng denominasyon. Kung naging Kristiyano sila, nagiging pastora pa rin sila. O kaya, pinapahiya nila yung preachers sa loob ng pagsamba. Kasalanan yun. Dapat alam ng mga babae kailang limitasyon sa loob ng local church. Minsan nandun sa mic yung babae habang kumakanta eh. So parang siya nagsosong lead. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Baka tayo nagkakasala. Sasabi natin, we are conservative, kaya may ginagawa tayo wala sa Biblia. Sometimes by ignorance. Pero hindi tayo dapat maging ignorant. Kaya nga pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. So, balik po tayo sa tanong. May a woman lead in the local church? The answer is definitely no. They do not have leadership role inside the local church. Hindi binigay ng Diyos sa kanila yan. Leadership in the local church is given to the men, specifically the elders. Nakatulong nila yung mga deacons. The work of preaching is given to men as well. So yung mga preachers should be mga babalalaki, hindi babae. So yung mga developments sa denomination, they did not come from the New Testament. Yun ay decision nilang ginawa nila yun. Independent sa kalooban ng Diyos. So hindi sila sumusunod sa Diyos. That's lawlessness. So unfortunately, nakikita natin yan sa mga denomination. Sana, huwag natin makita yan sa loob ng mga churches of Christ. Dahil pag ganon, we are drifting. Tayo palayo ng palayo mula sa katotohanan. So maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Sana po ay at least natulungan po tayo ng ating pag-aaral po sa hapong ito, sa gabing ito mga kapatid. Ano po? Hark 'tis the shepherd's voice I hear,
Out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Who go and help this shepherd kind, help him the wandering ones to find, who bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert hear their cry, out on the mountains wild and high. Hark, 'tis the Master speaks to thee, go find my sheep where'er they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the crystal sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and art and evermore shall be. Holy, 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 all the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Yung pong ating mga awitin po ay ano po yan, galing kay
John Rogers a cappella songs, gospel song sa YouTube. Siya po ay Kristiyano, aanib po sa isang church sa may, nalimutan ko na po yung pangalan po, sa lugar sa Texas. Ginian Leo, good evening. Leonito Toraliza, na imbang Arabi, kada kayo amin, kakapsat, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Mirazol Pizon, good evening mga kapatiran. Ito po ay kaanib sa church sa may Sogod, Southern Leyte. Kapatid po siya ni Brother Rick Darasin. Lorby Lance, maulang gabi po Brad, here from Ilocos. So maulan na po, mag-ingat po kayo dyan. Jonah Darasin, magandang gabi po sa lahat. Ito po ang sister-in-law ni Sister Mirazol Pizon. John Bautista, good evening sa ating mga kaibigan at kamanggagawa sa kaharian. Ronnie, good evening po. Bilmar J. Mark, magandang gabi po. Roy Bebs Capilli, blessed evening po. Arma Layosa, Maray na Banggi po. Ay, galing sa Camarines Norte. Mayat Feliciano, good evening po. May mga tanong po, interesting ano po. May question po, medyo related sa topic pero outside sa church. Preaching po ba hindi ba katungkulin ng lahat ng mga Christian regardless kung lalaki o babae? Ang tanong po, lahat po ba sa mga babae na mag-conduct ng live preaching online kung saan mix ang audience? Thank you po. Thank you po. Meron ko nakikita mga live na ginagawa ng mga Kristiyano babae. Pero usually ang topic nila ay patungkol din sa mga babae. Wala akong nakikitang masama mag-online ng isang babae. It's an individual effort, di ba? So, hindi pinag-uusapan natin sa loob ng local church. Kung gusto niyang magtumulong, gawain po. Walang pagkakaiba doon sa pupunta niya kapitbahay niya at magturo siya. Pero hindi siya mangangaral. He's not a women preacher. Hindi siya mangangaral. Hindi siya sa larangan ng isang mangangaral. So, pero mas mabuti kung lalaki na mag-online dahil safety yung gano'n. Pero wala akong nakikitang masama kung babae mag-online. Hindi naman sakop yun ng limitation sa loob ng iglesia. Over and men, Kristiyano yung pinag-uusapan do. Isipin natin sa Acts chapter 8 verse 4, may lahat ng resipangat ng aral. May mga babae din na nangaral ng ebanghelyo sa mga either sa kapwa babae o sa etc. So, ang pinag-uusapan sa 1 Timothy at ang ating topic ay sa loob ng local church. Bernardo Gameda, magandang gabi po. Ano po bang trabaho ng isang diakonesa katulad ni Phoebe? Katulad rin po yan ng tanong ni Brother Leonito Toroliza. Sa Likana Bible sa Roma 16, tinawag si Phoebe na diakonisa. Anong dahilan? Kailangan nating unawain ng mga salita ayon sa kailang pagkagamit. Yung salitang diakono, yun din ang salitang ginamit kay Phoebe, diakono ay servant, lingkod. In general, lahat ng Kristiyano ay lingkod ng Panginoon. In general, lahat tayo mga diakono. Pero in a specific sense, hindi lahat ng Kristiyano ay deacons dahil may mga qualifications yung mga deacons na nilalagay sa loob ng local church. So dito po sa Romans chapter 16, sa ibang mga salin, hindi naman ginamit yung salitang deaconess. Ang alam ko lang po na ginamit yan ay sa Revised Standard Version. Salitang deaconess. Pero sa ibang mga salin, servant. Yung mga babae, naglilingkod sila sa loob ng local church sa kanilang mga babae. So dito sa 16 verse 1, I commend to you Phoebe, our sister who is a servant of the church in Cenchreae, who is a servant. So anong paglilingkod niya? Sinabi niya that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints and assist her in whatever business she has need of you. For indeed, she has been a helper of many and of myself also. So, ilingkod sa ganun, tumutulong siya sa mga kapatid. Pero she is not a deaconess in the official sense. That's 1 Timothy chapter 3. Hindi siya ganun. Otherwise, kung si Phoebe ay a deaconess in an official sense, may magkocontradict yan sa 1 Timothy chapter 3. A deacon should be a husband of one wife. A babae si
female. So, yung salitang doon ay in a sense of a servant. A servant. So, yung lingkod. Then, meron siyang pagtulong na ginawa doon. Ang pagtulong niya ay pagtulong sa mga katulad ni Pablo at mga nangangaral. Yun ang ginawa niyang paglilingkod kung ating babasahin kanya. Si Bernardo Gamueda, pwede po ba magbasa ng Bible reading ang isang clarify po natin ito. Pinag-uusapan natin kanina sa Bible class. Para hindi tayo malito. Sa Bible class, halimbawa, tatanungin ng preacher, o sister, gano'n, pwede yung basahin talatang ito. Pwede yun. Pero hindi siya pwedeng tumayo sa harap. Yung mga nagbabasa ng scripture sa harap, lalaki yun. Leading role yun eh. Meron kaming part sa aming pagsamba, pagkatapos ng opening prayer, Bible scripture reading, lalaki yun. Lahat na pupunta sa harap, lalaki yan. Pero during a Bible class, pwede, pagkibasa mo nga Jesus, pwede yun. Pero hindi siya pupunta sa harap. Hindi pwede, bawal yun. Lahat na pupunta sa harap, lalaki yun. Mga leader yun, yung sabihin, leader sa pagbabasa, etc. Bernardo Gamueda, pwede po bang manalangin, mag-lead ng prayer ang isang babaeng Kristiyano na mayroong mga... Hindi. Bakit natin ginagawa yun? Pag nananalangin tayo, that's a spiritual activity. Lalaki ng lalaki. Ba't mayroong lalaki? Ba't di lalaki tawagin mo at babae? Meron ka nung tawag doon na hindi nag-iingat. Kapag ka panalangin, tawagin mo lalaki, magbabae. Kahit sa labas ng iglesia yan, may lalaki. Insulto sa lalaki yun. Halimbawa, kung ikaw asawa mo babae, ikaw ang nanalangin at kesa sa asawa mo lalaki, insulto sa asawa mo yun. Pabayaan natin mga lalaki ang manalangin. Huwag mga babae. Ang gagawin natin yan sa labas ng iglesia, dadalhin niya sa loob ng iglesia, tandaan natin yan. Para may nagtanong sa akin noon, pwede ba makinig ka niya sa mga gospel song na may instrumental music? Sabi ko pwede, pero hindi maganda. You are developing a taste. Sa ganun bagay, later on, dadalhin mo yan sa loob ng iglesia. Ganon din yan. Huwag ikat po tayo. May mga lalaki, bakit babae maglilid? Minsan may isa ka mang kasal, ganon. Tatawagin mga babae maglilid. May mga lalaki naman doon. Ba't hindi lalaki mag-lead? Nagpapakita tayo maling impression sa mga hindi Kristiyano doon. Di ba? So, mas possible kahit sa labas pa yan, mag-lead yung lalaki. Wala na po ata ang tanong dito. Wala na. Nasagot na po natin. Wala na. Thank you sa mga tanong. So, yung kay Brother Ronnie, kung gusto niya mag-online, babae. Pero, sa loob ng iglesia, hindi pwede yun. Kung gusto niya makatulong sa gawain, siguro, meron makumbira sa pamagitan ng pag-online. Meron nakikita, pero madalang lang. Halos nakikita ko mga lalaki. May mga babae nag-online, hindi naman spirito lang ang sinasabi nila eh. Yeah, some other things. Pero sa online, sa spiritual, kakaunti lang nakikita ko na nag-online. Kasi minsan lang nakita ko, isa lang. Bakit hindi naman lalaki na lang mag-online? Para hindi magkaroon ng taste yung babae na mag-lead siya. Kasi in a sense, pag kayo nag-online, leading yun, di ba? Kaya baka sa labas ng iglesia yun. Pero ang problema dito, mag-develop ka ng taste. Mas magugustuhan mo yan, baka dala mo sa iglesia yan. Parang yan ang start ng instrumental music. Nasa loob ng melodion yung instrumental music, hindi man nila ginagamit. Parang nabili nila yung church bill sa isang denominasyon. Tapos may pinlay nila, tapos pinasok sa pagsamba. Ngayon ang kailangan tayo mag-ingat sa ganung mga bagay. Let's be careful. Kaya sabihin natin it's a Christian liberty. It's a Christian liberty. Pwede mag-online ng babae, totoo yan. Pero kung hindi nakakatulong, huwag mo nang gawin. The Christian liberty are just liberty. Christian liberties are just liberties. Hindi yan absolute. Ibig sabihin, kung hindi nakakatulong, huwag mong gawin. Kailangan, isip-isipin mo, makakatulong ba akong gagawin ko ito? No?
Ano bang mabuting ang aking mapapala kung gagawin ko ito? Yan dapat nating isipin. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 12 ata, hindi ako nagkakamali. All things are lawful for me. Ito po yung maling saling. Hindi naman lahat ng bagay lawful kay Pablo eh. Ang sinasabi ni Pablo, things that are lawful for me. Yung mga bagay na pwede kong gawin, ibig sabihin. But not all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ngayon din po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Kung di nila nakakatulong, baka makasira lang sa atin, huwag natin gawin. So, yun ay mag-a-apply dun sa mag-online na mababa. It may be a matter of liberty. Pero hindi naman nakakatulong, gagawin. Mahirap mag-online at magtanong sa'yo. Mahirap. You should be karanasan ka sa pangangaral ng ibang sa matagal na panahon. Iba yung nagpipreach ka lang. Nagpipreach ka sa loob ng church, hindi ka naman tatanungin. So, mas mahirap pa yung nagtuturo ng Bible class dahil tatanungin ka doon. So, makakatulong ba ako, kamo? Sapat na ba ang kaalaman para kayo mag-online at masagot ko yung tanong sa tamang paraan? Yun ang pag-iisipan po natin. Pero personally, para sa akin, mas maganda malaki pa rin ang mag-online sa mga spiritual na mga bagay. Wala po tayong tanong. Isa pang awit. When in the better land, before the bar we stand, how deeply grieved our souls will be. If any lost one there should cry in deep despair, you never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me know the light to see. You led me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. Oh, let us spread the word wherever it may be heard. Help groping souls alike to see that yonder dawn may say, you showed me not the way. You never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me know the light to see. You led me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. A few sweet words may guide a lost one to his side, or turn sad eyes on Calvary. So work as days go by, that yonder none may cry. You never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me not the light to see. You met me day by day and knew I was astray.
to me. Yung kanta ngayon ay sa punto de vista ng mga hindi maliligtas. Tapos makausap tayo habang sila sa impyerno at sabihin sa atin, hindi mo man siya binanggit sa akin. Kanya. So yun po ipaalala sa atin na kung nating kaligtaan ng may pangaral natin ng Ebanghelyo sa mga tao nasa sanglibutan pa rin. So tayo po ay manalangin. Ang banal, salamat po sa gabing ito na kami ay binigyan mo muli ng pagkakataon magsama-sama upang pag-aralan po yung salita. Nawa ito'y nakatulong po sa amin, nakakagdag at ng kaunawaan sa mga paksa naming pinag-aralan. Na ito'y magamit po namin sa pagtuturo sa iba. At ganun din po sa pagtatatag po ng aming pagkaunawa sa iyong salita. Patawarin po niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Ingatan po niyo mga kapatid at mga mamayan sa lugar na may bagyo. At dinadalangin din po namin na mga kapatid sa tinamaan po ng bagyong Helen sa United States. Sana po sila yung tulungan. Mga kapatid na may sakit, may karamdaman. Patawarin po niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Nabigyan pa rin po niyo kami ng pagkakataon tulad nito na may may tulong yung kalooban. At ang mga bagay ito ay may nihi. Ilan pa sa Kristo. Amen. So sa Webis po, kita tayo. Ang ating pag-aaralan pa rin ay spiritual authority. Gagawin tayo ng para maunawaan po natin ng development ng generic authority, expediency. Gagawin po tayo ng paksa na ginagawa natin para may paliwanag natin bakit may mga bagay hindi natin nababasa pero ginagawa natin. Para may mga kapatid na meron tayong ginagawa na walang spiritual authority, mali yung pagsasalitang yun. Wala tayong ginagawa na walang scriptural authority. Lahat ng ating ginagawa ay may scriptural authority. So, yun po ang ating pag-aaralan. Loobin po ng Panginoon. Ingat po tayo mga kapatid, lalo sa mga binabagyo sa oras na ito. Ingat po tayo. God bless.